Kami po ay masaya po, very supportive po yung parents po namin sa pag-aaral po namin. Tapos nagbibigayan po kami magkakapatid at nagtutulungan. Lumaking salat sa buhay si Mary Joy. Sa kabila nito, pinuno naman siya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang na buong pusong nag-aruga sa kanila. Mekaniko ang kanyang ama, habang housewife naman ang kanyang ina. Bunso sa 4 na magkakapatid si Mary Joy. Masayahin, mapagmahal, at gaya ng kanyang pangalan, siya ang kagalakan ng pamilya. Close po kasi ako sa father ko po, kaya hinahatid po niya ako sa elementary school po namin. Talagang sabay po kaming pumapasok. Kumakain po kaming sabay-sabay sa kantin po noon. Bibili po kami ng pansit po, 10 piso lang po noon. Sabay-sabay po kami palagi. Tapos pag may mga event po sa school, hinahatid sundo po ako ng papa ko po noon. Sa mga simpleng bagay, kumpleto na ang saya ni Mary Joy. Basta kasama ang pamilya, sapat na. Pero isang araw noong 2008, isang bagyo ang nanalasa sa kanilang lugar sa Pangasinan. Yung bagyong Cosme po kasi sa panahon na po yun na napakalakas po, maingay na po sa labas. Malapit po kasi kami sa ilog po. Tapos that time po, ang kasama ko po sa bahay si mama, si papa po. Tapos kami ng ate at kuya ko pong buhay po ngayon. Malakas na po talaga yung ulan. Pinapalikas na po kami pero doon pa rin po kami kasi feeling po namin okay pa naman po. Sa isang iglap, gumuho ang tahanang dati ay puno ng kasiyahan. Isang unos ang biglaang bumasag sa katahimikan. Natumba na po yung puno, nabagsakan na po kaming dalawa ng ate ko. Nagtulungan po yung mga kapitbahay po namin para alisin po yung mga sanga. Tapos si ate ko po dead on arrival na po nung. Nasawi ang kapatid ni Mary Joy sa naging pananalasa ng bagyo matapos siyang iligtas mula sa bumagsak na puno sa kanilang bahay. Hindi pa man ganap na naiintindihan ng nooy batang si Mary Joy ang salitang trahedya. Alam na ng puso niya ang itsura at sakit nito. Ang pagkawala ng kanyang ate Jessa ay hindi lang pagkawala ng kapatid, kundi pagkawasak din ng isang bahagi ng kanyang pagkabata. Sa murang edad po, parang na-witness ko na po kung nasa harap mo mismo na mawawala yung ate mo na sa batang edad pa lang. What if nabuhay siya? What if may karamay po ako ngayon? Kasi iba pa rin po yung pakiramdam na may ate ka, na may nasasabihan ka ng nangyayari sa'yo, ng nararamdaman mo. Ganun po yung may tutulong sa'yo sa oras na wala ka na pong malapitan. Bit-bit ang lungkot at alaala ng nasawing kapatid, sinubukang muling bumangon ni Mary Joy. Nagpatuloy po kami ulit, naghanap po sila ng matitirhan po namin pero sa barangay din lang po namin. Nagsimula po kami muli na magkasama po kami pamilya. Kahit masakit po kasi nawalan po kami ng ate ko pero nagpatuloy pa rin po kami sa buhay. Pero ang akala nila, tapos na ang bagyo. 4 na taon lamang kasi ang lumipas. Isang panibagong dagok ang dumurog sa puso ni Mary Joy at kanyang pamilya. Umaga po noon, naghahanda po kami kasi malapit na po yung birthday ko po. May pumunta pong babae sa bahay. Ang sabi po is namatay na daw po si kuya ko po. Nagulat po kasi kami, hindi po namin alam yung buong kwento. Nabaril ang panganay nilang kapatid na si Abner sa Nueva Vizcaya na agad nitong ikinasawi. Dahil sa takot na baka gantihan at balikan sila ng sospek sa pagpatay sa kanyang kuya Abner, hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ni Mary Joy. Pikit mata na lamang silang nakipag-areglo at piniling manahimik. Yun yung kuya kong pinaka-close ko po. Yun po yung laging nag-aalaga po sa akin. Malungkot po kasi po. Namatay na po yung ate ko po, tapos sumunod pa po yung isa. Tapos ang hindi pa po inasahan, nabaril pa po. Parang hindi din po namin alam kung anong tunay na nangyari po. Kung totoo po ba na aksidente o sinasadya po. Sa puso ng batang si Mary Joy, unti-unti nang humihina at napupundi ang pag-asa. Anong uri ng kinabukasan ang naghihintay sa magkapatid na Mary Joy at Jason? Alamin yan sa pagpapatuloy ng kanilang kwento bukas.
Kung noon ay sobrang close ang magkapatid na Mary Joy at Jason, ngayon na sila na lamang ang natitira ay nagkalayo naman. Ang kanyang kuya Jason, nakakampi noon sa laro, ay hinatak at inilayo sa kanya ng bisyo. Sa panahon po na grade 8 po ako noon is doon na po nangyari yung sa kuya ko po. Bigla na lang pong napabisyo din po siya. Tapos may times na bigla na lang po siyang tatakbo, tapos hahanapin po siya ng magulang ko para iuwi. May mga times po na ganun. Madaling araw po tumatakbo siya sa barangay, kaya inuuwi po nila siya. Tapos pag hindi na po namin, bigla na lang din po siyang tatawa sa gilid, ganun po. Minsan po pumunta po siya dito sa Ordaneta na walang shirt po, ganun po. Tumatakbo-takbo po siya dito. Nalulong sa paggamit ng marijuana si Jason. Bunga nito, napapadalas ang kaguluhan sa kanilang tahanan. Nakikita ko po na si kuya, hinahamon niya po si papa ko. Siguro wala siya sa katinoan that time. May mga hawak po siyang itak, ganun po. Pero pinipigilan pa rin po ni papa na patulan kasi alam niyang may problema na po si kuya ko po. Ginawa ng kanilang ama ang lahat para ituwid ang landas ni Jason. Kahit mahirap, hindi siya sumuko. Nawala na po kasi yung dalawang anak po nila, para kaya ginagawa pa rin lahat ni papa ng makakaya niya para makontrol. Parang pakiramdam niya, dalawa na lang sila, siguro kaya ko pa itong baguhin, kaya ko pang i-control itong anak ko, magbabago pa. Pero hindi, mahirap na po, kailangan na po talagang iparehab that time po si kuya ko po. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na ito nagawa. Sa halip na magbago, nagpatuloy sa pagbibisyo si Jason. Parang ang hirap po na makita na yung kapatid mo ay naging ganun po. Parang sa dinami-dami ng tao, bakit siya yung naging ganun pa? Nawala na nga po yung dalawa naming kapatid, tas siya na, nag-iisa ko na lang pong kapatid, siya pa yung naging ganun po. Masakit po yun at saka nakakalungkot din po na mapapatanong ka sa Diyos, bakit pinahintulot niya na mangyari po yun. Pero kahit puno ng tanong, pinili pa rin ni Mary Joy na magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Ang nasa isip ko po nun is may purpose si Lord sa lahat ng nangyayari, para may aral sa aking buhay, na magtiwala lang sa Kanya. Tsaka may plano siya sa lahat ng nangyayari, may purpose siya para mag-matured ako habang bata pa lang ako, lumawak yung pangunawa ko sa lahat ng bagay, hindi para sisihin yung sino man, sisihin yung pamilya o parents na meron kami, kundi maging matatag na tulungan ko ang magulang ko na bigyan ng pag-asa. Sa gitna ng sunod-sunod na dagok sa kanyang pamilya, naging liwanag sa dilim si Mary Joy ng kanyang mga magulang. Ang batang minsang nasugatan, ngayon naging lakas at pag-asa ng kanyang mga magulang. Naging karamay ko po doon ang mga teachers ko po na laging nagpapayo po sa akin na maging matatag ka kahit na ganyan yung nangyayari sa pamilya nyo. Gawin mong inspirasyon yun para maging malakas ka at makapagtapos ng pag-aaral mo. Sa kabila ng hirap sa buhay, pinili ni Mary Joy ang magpursigi sa pag-aaral. Hindi naman siya nabigo, lalo't madalas pa nga ay napapasama siya sa mga honor students. Bagay na nagbibigay ng kakaibang tuwa sa kanyang mga magulang. May mga natatanggap po akong awards doon, kaya si Papa po pag card day ko po, lagi po kami pumupunta sa malapit na restaurant po, bumibili po siya ng pizza, tapos binibigyan niya po ako ng pera, kaya ganun po ako kapursigido na mag-aral kasi po nakikita ko po sa Papa ko po na very supportive po siya, ganun po. Tapos bilang anak na nakikita kong ganun yung suporta ng magulang ko, mas lalo pa po akong lumalakas yung loob ko po. Tapos yung mga teachers ko po sa kabila ng mga nangyari po. Mama, diyan ka na pala. Okay ka lang ba? Eto, ayos lang. Parang habang tumatagal, unti-unti, nawawala ang mga mahal ko sa buhay. Ma, Kagaya ng ate mo, ang bait-bait niya.
Pero nawala din siya. Kuya Abner mo, wala na. Namatay na lang siya bigla ng ganun. Walang paalam sa atin. Tapos yung kuya mo, grabe, adik na Kuya Jason mo. Hirap na ako. Buti naman akong tao, pero ang hirap. Ako na ang tutupad ng mga pangarap na hindi natupad nila Ate Jessa, Kuya Abner, tsaka si Kuya Jason. Gagawin ko yun para sa'yo. Para sa pamilya natin, ha? Kami na lang ni Papa mo. Tatakot ako mawala ka din sa akin. Ang hirap huwag nawawalan. Ang hirap sobra. Alang-alang sa pamilya at mga magulang, pinagsumikapan ni Mary Joy na mag-aral ng mabuti. Hindi naman siya nabigo, lalo't madalas nakasama siya sa mga nangunguna sa klase. Bagay na nagbibigay ligaya at pag-asa sa kanyang mga magulang. Hanggang isang araw noong 2017, isang malagim na balita ang yumanig kay Mary Joy. Nagtataka po kami kasi alas 6 na po ng gabi, wala pa rin po si Papa. Ang nakakapagtaka po noon ay si kuya ko po pagkarating po nila ng bahay, siya na po yung nagdadrive ng motor. Tapos yung si kuya ko po, yung aura po niya is parang naging normal po. Parang bumalik siya sa dating matino po siya. Naging maayos po yung pakikipag-usap po niya bigla. Nalunod daw po si Papa, hindi po daw po nila alam na malalim daw po yun. Tapos humihingi po sila ng tulong, wala daw pong humihingi ng tulong dahil high tide na daw po. Namatay ang ama ni Mary Joy. Ang taong kanyang sandigan at karamay sa bawat oras, ngayoy wala na. Nung una po na sinabing nalunod po si Papa, parang dumilim po yung paningin ko po na lahat, parang nawala lahat ng pagsisikap ko po sa pag-aaral dahil very supportive nga po si Papa. Tapos nung nahihirapan ulit po kaming bumangon, napakalungkot po. Tila mabilis na inagos ng tubig ang mga pangarap at pag-asa ni Mary Joy. Napunta po lahat sa amin ng pagsubok na parang bakit sa amin pa, parang napatanong po ako na wala na yung magpapabide ng pangailangan namin po sa pamilya, wala na po yung magsusuporta po sa akin sa pag-aaral ko po. Dahil wala na ang ama na taga-disiplina, lumala sa pagkalulong sa droga ang Kuya Jason ni Mary Joy. Tumindi ang mga kaguluhan na nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Kung kaya naman, para po makapagpatuloy po ako sa pag-aaral at saka makaiwas din po sa kapatid ko kasi po baka sirain po kasi niya yung mga gamit ko po, tsaka wala din pong kuryente sa bahay, para makapagpatuloy po ako din po ako sa kamag-anak po nila mama, sa lola ko po, tas sa dalawang pamilya po na apo ni lola. Natutong tumindig sa kanyang sariling mga paa si Mary Joy. Pumasok siya bilang katulong para lamang makapag-aral. Kailangan ko pong kumilos para mabuhay, kailangan kong mag-isip ng makakatulong sa magulang ko, kailangan kong sundin yung utos ng mga tinitirhan ko kasi kumakain ako sa kanila. Ang naging nakatatak sa utak ko is nakikitira ako, kaya hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng sumuko. Ang mga karanasang ito ay lalo pang nagpatibay sa kalooban ni Mary Joy na magpatuloy. Sa bawat pamilyang natirhan ko din po, parang sinasabi din po ni Lord na walang perpektong pamilya. Ang kailangan lamang ay pananampalataya at pagtutulungan ng bawat pamilya. Doon po naituro na what if kompleto kami? Wala palang perfect na laging masaya. May mga pagsubok bawat pamilya. Ang kailangan lang ay si Lord para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa bawat pamilya po. At hindi din po pala lahat ng marami nagtutulungan. Kahit po pala mayaman yung isang pamilya o malaki yung bahay, hindi mo pala masasabi na kontento na sila doon, masaya na sila doon. Ang kailangan pala is mayroon si Lord sa bawat pamilya na nagbibigay ng kaayusan at kapayapaan sa kanila. Hanggang isang pastor ang nagbukas ng kanilang tahanan para kay Mary Joy. Itinuring nila si Mary Joy na parang anak at sinuportahan sa mga pangangailangan. Sa tahanan nito, nabuksan ang isipan ni Mary Joy sa mga turo ng Panginoon na ipakilala kay Mary Joy si Kristo.
unti-unti ko pong naiintindihan at nagkakaroon ng pangunawa sa mga salita ng Diyos. Doon ko na po mismong tinanggap sa buhay ko si Lord po. At siya na po yung naging kontrol sa buhay ko, na doon ko po naintindihan na lahat pala ng pagsubok ay may dahilan at ang kailangan lang magtiwala at maging matatag sa tulong ng Diyos. Sa paghakbang ni Mary Joy sa bagong buhay kasama si Kristo, nabago rin ang kanyang pananaw sa buhay sa kabila ng maraming mga trahedya na kanyang kinaharap. Kahit man nawalan ako ng isang ama, ng kapatid, kapag may Lord sa aking buhay, siya ang magsisilbing kapatid, maaring kaibigan at maaring maging ama ko, na siyang gumagabay sa bawat desisyon ko sa buhay. Siya ang nagbibigay ng lakas kahit sa panahon na nanghihina na po ako. At sa panahon na parang ayaw ko nang mabuhay, nandyan siya para bigyan niya ako ng pag-asa na walang sino man ang makakapagbigay nito kundi siya lamang. Nung nawala na po si Papa, mas pasaway na po si Kuya. Hindi na po siya nakikinig sa amin, ganun po. Tapos kung anong gusto niya, yun na lang po. May times na okay po siya, may times na hindi. Malakas din po siya, kaya hindi po namin siya kayang kontrolin po. Minsan po, pag kakain po kami sabay-sabay, binubuhusan niya po si Mama ng tubig. May iba-ibang pumapasok sa isip po niya. Nagpaulit-ulit ang mga eksenang ito, hanggang sa naging karaniwang tanawin na lamang sa kanilang tahanan at kahit sa kanilang komunidad. Dahil sa nakikita po namin sa kanya, minsan naiinis po kami, pero minsan iniintindi na lang po namin na kapatid ko, kasi nasa utak ko po is kapatid ko, kailangan ko pa rin siyang itrato. Ako po yung may mas mahabang pangunawa, kaya iniintindi ko na lang din po. Noong taong 2019, sa kasagsagan ng laban ng gobyerno laban sa iligal na droga, nahuli si Jason kasama ang mga barkada. Dahil din po sa hindi na po nakayanan ni Mama yung pagkontrol kay Kuya, pinakulong na po ng barangay. Sinabi na lang po na nagbato ng bus para lang po makontrol siya sa mga ginagawa niya. Pikit matang isinuko ng ina ni Mary Joy si Jason sa mga otoridad, kapalit ng pag-asang magbabago ito. Napilitan po kaming ipakulong na lang po si Kuya sa BJMP po dito sa Urdaneta, kahit na masakit na makita na yung kapatid ko, ipapakulong po namin. Siya na lang po yung natitirang kapatid ko, na dapat siya po yung tumutulong po sa amin, na siya dapat po yung naggagabay po sa amin, na nakakatulong na rin kasi matanda na rin po siya. Pero dahil sa nangyari, kailangan na po namin siyang isurrender sa kulungan po, sa BJMP na lang po. Wala din po kaming kakayahan para iparehab po siya. Kaya na lang po yung paraan na naiisip po namin para mas maging maayos po siya. Ginawa ko din naman po yung part ko bilang kapatid, na humanap po ako ng paraan para matulungan siya na maiparehab, pero wala po talaga. Pero nung naipakulong na po siya sa kulungan, ginawa ko rin po ang part ko na bawat buwan dinadalaw ko po siya. Tuluyan nang nagkahiwalay ang pamilya ni Mary Joy. Nakulong ang kanyang Kuya Jason, habang lumuwas naman ng Maynila ang kanilang ina para magtrabaho. Si Mary Joy naman ay naiwang mag-isang namuhay sa Pangasinan. Nagpatuloy siyang nangamuhan at nakitira sa iba't ibang mga bahay, maitaguyod lamang ang pag-aaral. May mga panahon na napapaisip po ako, paano pag may kapatid pa akong natira, baka sakaling mas maayos yung buhay ko ngayon, na hindi ko kailangan magtiis sa iba-ibang bahay, makitira sa iba-ibang bahay. Paano pag may tinitirahan akong kamag-anak ko na mabait naman, na talagang may tuturing kong pamilya, na may tuturing kong ate o kuya? Paano pag buhay si Papa, ibig sabihin hindi ako ngayon nakikitira? Magkakasama pa rin kami. May mga panahon po na naitatanong ko yun. Pero sa kabila nito, nanatiling matatag si Mary Joy at patuloy na kumapit sa pananampalataya sa Panginoon. At sa himalang tanging Diyos lamang ang makakagawa, unti-unting nabago si Jason. Pagkaraan ng 3 taon ay nakalaya na siya. Nakita naman po namin yung pagbabago po. Mas maayos na po yung aura po niya, mas marunong naman po siyang rumespeto. Wala na po yung tumatakbo-takbo, nakikinig na din po siya. Lalong tumindi ang hirap ni na Mary Joy nang mawala ang kanyang ama. Pero hindi siya nagpapatalo sa sitwasyon.
Habang nagtatrabaho bilang katulong sa Maynila ang kanyang ina, namasukan din si Mary Joy bilang katulong sa kanilang lugar sa Pangasinan para matustusan ang pag-aaral. Walang oras para sa sarili. Wala ring permanenteng matatawag na tahanan. Bawal kang maging tamad. Lagi ko po sinasabi sa sarili ko, bawal nakikitira ako, nakikitira ka self, kaya kailangan maging masipag ka palagi. Kailangan lagi kang malakas, lagi kang matapang kasi walang ibang magbibigay sa'yo ng lakas ng loob kundi sarili mo lang. Hindi na pinansin ni Mary Joy ang hirap sa pamamasukan. Ang mahalaga ay makapag-aral at makatapos siya. Lalo't siya na lamang ang nahuhuling pag-asa ng kanilang pamilya. Pag-asa na bubuti rin ang takbo ng kanilang buhay matapos ang sunod-sunod na mga trahedya. Bawat pamilya ay may mabuting naidulot sa akin na mapagpasalamat pa rin ako kasi hinubog ako ng bawat pamilya na maging matured at maging mapagpasalamat dahil may natutunan ako sa pamilya nila. Mas pinaghusayan ni Mary Joy ang pag-aaral. Sa isip niya, ito ang susi sa pagbabago ng buhay nila. Pangarap niya na maging guro at maging gabay sa mga kabataang katulad niya ay humaharap sa mga pagsubok. Kaya naman nag-aaral ngayon si Mary Joy ng kursong Bachelor in Secondary Education Major in Filipino sa Pangasinan State University. May panahon po na pag sobrang bigat na po yung nararamdaman ko po, wala po kasi ako mga kwarto sa tinitirang ko. Ang tinatakbuhan ko po is yung best friend ko po na yung mother niya is pastora. Ang ginagawa ko po, pumupunta po ako sa bahay nila. Sa kanya po ako nagsasabi ng lahat. Siya din po yung nagbibigay ng lakas ng loob ko po. Na balang araw hindi mo na kailangan makitira, balang araw magkakaroon ka din ng sarili mong bahay na magiging payapa kayo. At matapos ang mahabang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagtitiis, malapit nang makamit ni Mary Joy ang kanyang pangarap. Ilang buwan na lamang kasi ay magtatapos na siya sa kolehiyo. Ang lahat ng pagsusumikap na ito ay kanyang alay sa kanyang ina at mga yumaong mahal sa buhay. Kung noon po is mabilis po akong maging malungkot, tapos po parang lahat na lang ng pagsubok binabato sa akin, hindi ko na kaya to, parang ganun po yung isip ko po. Pero ngayon po, may dahilan pala kung ba't ko to naranasan. Alam kong naniniwala si Lord na kaya niya binigay dahil may kakayanin ko at sa tulong niya. Kailangan kong lakasan yung loob ko dahil siya ang tutulong sa akin. Kumbaga, dahil sa pagsubok na to, mas lalong napapalapit yung loob ko sa kanya. Kasi kung titignan ko yung iba't ibang buhay na kung hindi sila nakaranas ng pagsubok, hindi nila ma-appreciate na si Lord ay naging nandyan para sa kanila. Parang pag hindi po nila kilala si Lord, mas lalo silang malilihis ng landas at hindi marunong makontento sa kung anong meron sa kanila. Minsan, ang mga pinakamahirap na yugto ng ating buhay ay siya palang magiging daan para tayo ay gamitin ng Diyos sa mas malalim na layunin. Iyan ang kwento ng tagumpay na bunga ng pananampalataya ni Mary Joy. Nang makakilala sa Panginoon, naging aktibo si Mary Joy sa pagpapalalim ng kanyang pananampalataya. Aktibo rin siya ngayon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba pang mga kabataan sa Pangasinan. Kung tatanungin po sa barangay, parang kilala po yung pamilya namin, sinasabi nila parang may sumpa daw, pero para sa akin naman po, may plano po ang Diyos na paraan yun para mas magkaroon pa kami ng pag-asa at para mapalapit sa Kanya at makilala siya na siya lamang ang makakapagbigay ng pag-ibig at pag-asa sa bawat taong nangangailangan ng pag-ibig na hindi dapat hinahanap sa iba kundi sa Panginoon mo lang makikita at mararamdaman.